Let me share to you guys our first Boracay trip with the family. Since wala kaming check-in baggage, we go straight to our boarding gate. Dahil sobrang aga pa namin, nag-breakfast muna yung mga hindi pa kumain. Ang boarding time namin ay 12:05. Pero 8 AM pa lang ay nasa Naiya na kami. Wala dito? Oo. May flag? Siyempre, AirAsia kay Red eh. 12:45 ay nakasakay na kami ng eroplano. Bali, 45 minutes lang naman ang biyahe from Manila to Caticlan Airport. First time nitong dalawa sumakay ng eroplano. Akala ko matatakot pero chill lang sila. Exact 1:30 PM ay nakarating na kami ng Caticlan Airport. Ganon kabilis ang biyahe. Papunta na kami sa arrival area dahil nandoon ang sasakyan na aming binook. Kaya ginawang service lang yung aeroplano eh. Hi guys! Ito na kami sa sa Mulupit, Malaput, ano na yun? Yun na yun. Aeroplano? Pasakay na kami ng van papuntang GT Port. Bali, 2 van kami dahil kami ay marami. 1 to 50 per person ang aming binayaran sa van and sa GT Port. Back and forth. Next naman ay sasakay kami ng e-trike. Papuntang Boracay na. Ito na yung last na transpo na sasakyan namin. 10 minutes lang ang biyahe from GT Port. Papunta na kami ng Station 2 dahil nandoon ang aming hotel. Sobrang lapit lang nito sa beachfront and accessible sa mga kainan. Kaya very convenient. Nagpahinga lamang kami ng kaunti at lumabas na rin ang aming hotel para masilayan ang paglubog ng araw. Kung beach lover ka, you must try to visit this place. Hindi ka magsisisi. Sobrang ganda at worth it naman ang gastos mo. Dream destination ito ng buong family. Kaya naman sobrang happy na nakarating kami dito.
Ito ang sinasabi nilang golden hours dito sa Boracay. Ayan ang sunset. Ayan, meron sila dito mga souvenir, mga pampasalubong, mga t-shirt, at swimsuit. Kung hindi kayo nakapagdala, pwede kayong bumili dyan. Thank you, kuya. Ano yung magnet? Huwag ako niyan magnet. Pero depende kung Dahil first night namin sa Boracay, magsisipod kami. Marami naman ang pwedeng kainan na swak sa budget nyo. Meron din dyang mga fast food. O kaya pwede rin naman kayong magluto kung meron kayong kitchen sa inyong hotel. Dahil merong malapit na market na pwedeng bilhan ng mga lulutuin. Pag pumunta kayo dito, kailangan nyo talaga mag-alat ng budget. Expected nyo na medyo pricey ang mga bilihin dahil nga tourist spot ito. Halos magkakatabi lang ang mga kainan dito. Meron ding live band na kakantahan kayo habang kumakain. O diba, bongga yun. Maganda magstay dito sa Station 2 dahil lahat ng restaurant ay nandito na. Pero depende naman sa inyo kung saan nyo gustong magstay. Sa Station 1, maganda rin naman. Hindi masyadong crowded. And sa Station 3, medyo konti na lang ang mga hotel doon at hindi na rin masyadong marami ang tao. O diba, ang dami ko nang sinabi pero hindi pa rin kami nakakarating sa aming kakainan. Kaya naman mukha ng gutom ang aking mukha dyan. Pero hindi naman ako masyadong gutom, siguro pagod lang. Ayan ang aking mga kasama. Nakaka-enjoy naman maglakad kapag marami kayo. Finally, nakarating na rin kami sa aming kakainan. At ayan na nga ang aming mga order. May sinigang na hipon, scallop, grilled pusit and fish and chop suey. Pagkatapos kumain ay naglakad-lakad na uli kami para matagtag ang aming kinain bago matulog. At dito nga kami nakarating para magpa-picture sa malaking Boracay na yan. At may nakita silang cute na doggy. Ayan, para sa mga pet lovers.